Bisis pala pumunta itong si BP Sara sa BGMP kung saan nakakulong si Ramil Madriaga. Sa ngayon ay meron na naman tayong ibabahagi kung saan ito yung matindi rito. 4 na kongresista, 2 senador, dinadala naman ni Madriaga ng pera. Mga pasabog na ito ni Madriaga. So pakinggan natin itong news na kung saan ay binahagi ni Maan Macapagal. Ilang araw matapos may sa publiko ang sinumpang salaysay ng Moroy self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Isinamitin na ito sa Office of the Ombudsman para maimbestigahan. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad, ito ang pagbabatayan ng anumang administratibo o kriminal na kasong maaaring isampa sa mga personalidad na inilahad ni Madriaga sa kanyang salaysay. Nagpayo na kailangan i-file yan sa Ombudsman kasi affidavit lang yan eh. Pag hindi mo i-file yan sa proper government agency, parang nalilitaw niya na naninira ka lang. Yung mga aligasyon na yun ay nakapaloob sa affidavit pala yun ni Madriaga. Kaya nga sabi nga ng kanyang abogado, kung hindi nila yun ipapile ay parang parang gumagawa lang siya ng kwento o hindi kapanipaniwala. Matindi talaga yung mga aligasyon na ito na sinasabi ni Madriaga sa kanyang affidavit. So sino yung ang tanong dito, sino itong 4 na ito na nabanggit na kongresista? So itong kay Madriaga, panglinaw to kasi nga puro palang kung sa naririnig lang natin sa mga news, ganito na binabasa. Ilang araw na itong ganito pero wala pa rin konfirmasyon kung ano talaga dito kung kailan magkakaroon ba ng pagdinig ito sa Kongreso o sa Senado. So yun, may 2 senador din na binanggit. Sino kaya itong mga ito na talagang dinadalhan daw niya ng pera? Ayon dito sa sinasabi na ito na abogado na si Raymond Palad. Pakinggan natin muli itong video na ito. May SIM na dapat dali natin sa authority at i-file natin para sila magko-conduct ng nararapat na investigation at fact-finding para ma-expound pa or malaman nila, ma-verify nila mismo sa kanya yung ilalim at katotohanan ng mga kwento niya. Yan ang purpose niya. Pero kasabay niya, ang paglutang ng tanong ng publiko sa paglabas ni Madriaga. Ano ang kanyang motibo? Bakit ngayon lang? At may kaso na... So yun din ang nakakapagtaka dito. Bakit kailan pa siya nakulong? 2023 pa yata ito nakulong Pero bakit ngayon lang ito lumulutang at bakit ngayon lang siya talaga kumilos? Ano ang naging dahilan? At hindi kaya may mga taong nasa likod nito na pilit siyang pinipwersa siyang gumawa nito o talagang mula ito sa kanyang desisyon. Medyo may mga question tayong nakikita sa nangyayari na ito kasi alam natin na talagang mainit yung sitwasyon ngayon dahil nga sa mga nangyayari sa ating bayan, lalo na sa mga korupsyon na ito na nangyayari na karaniwan ng mga involved dito ay malalaking mga personalidad at mga leader ng ating pamahalaan na nakaposisyon ngayon sa Senado at Kongreso. Yung ilan at ilang mga matataas na opisyal na nasasangkot. Di kaya isa itong estratehiya para malihis na naman yung mga usapin na ito. Napakahiwaga ng sitwasyon ngayon. At ito, dating bagman na kung sinasabi nga na dinalaw nga ito ng ating Vice President Sara Duterte ng twice daw, yung sabi ng abogado,
ano ang ano nun, ano ang naging questionable dun eh. Dati naman niya yung kasama at talagang naging kung sa ano, naging tauhan niya o staff ito sa kanyang opisina o sa Office of the Vice President. Itong mga ganitong sinasabi na parang ano no, parang pinagdugtong-dugtong nila para magkaroon ng aligasyon at magkaroon ng suspetsa ang mga tao kay BP Sara. Ganun kaya yun, parang ganun ang nakikita ko rito eh. At ang pinaka dito eh, bakit ngayon lang siya lumabas kung talagang noong araw pa niya dapat ginawa ito yung ganito, dapat nung araw pa niya ginawa ito eh, para mas mapapaniwalaan pa siya kasi siyempre press pa lang yung pagkakulong sa kanya, pero parang hindi kaya naghahanap lang siya ng gamay o yun ang dito eh. Maraming yung 4 na kongresista na dinadawit niya. Sino ang mga yun? At yung 2 senador. Matindi itong ginawa ni Madriaga. So, yun. At sana'y nagustuhan yung muli itong ating ibinabahaging video at kung nais mo kung magbigay ng inyong opinion. Pwede po kayong mag-message o mag-comment dyan sa ibaba ng video mismo na ito. Hanggang sa muli, maraming pong salamat. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.